May mga taong kumakapit sa patalim para makaranas ng magaan na pamumuhay. Pero ang paggawa ng hindi marangal ay palaging may kapalit na hindi maganda sa buhay ng tao. Kaya dapat na pag-isipang mabuti ang gagawing pagkapit sa matalim na patalim. Dear Papa Dudut, may iba sa atin ang hindi nakokontento sa simpleng buhay. Suntok sa buwan kung bumuo ng pangarap. Hanggang sa makagawa ng mga masasamang bagay para lang makaranas ng saglit na karangyaan sa buhay. Handang isuko kahit na ang dangal, makatakas lang sa kinagisnan na kahirapan. Isang mapagpalang araw sa inyo, Papa Dudut, pati na rin po sa mga nakikinig ngayon. Sa lahat ng inyong mga subscribers, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalan na Julius. 49 years old, taga Keme at nagtatrabaho sa may tubuhan. Nadiskubre ko ang inyong programa nang minsan kaming tumira ng asawa ko sa Maynila. Mabuti na lang at nakahiligan din ng mga anak ko ang pakikinig ng drama sa radyo. At madalas naming sabay-sabay na abangan ng inyong mga Facebook live streaming. Tungkol nga pala sa dating buhay namin mag-asawa, ang gusto kong ikwento sa inyo. At umaasa ako na may maiiwan din itong mabuting aral sa mga nakikinig ngayon. Pareho kaming third year sa high school lang ang natapos ni Annie, na noon ay kasintahang ko pa lamang, Papa Dudut. Magkaklase kami noon at magkasintahan na rin. Nang huminto ako sa pag-aaral ay nagtrabaho na ako sa tubuhan kasama ang tatay ko. At si Annie naman ay tumutulong sa nanay niya sa pagtitinda sa palengke. Nagpatuloy ang aming relasyon noon kahit lingid yon sa kaalaman ng mga magulang namin. Ang alam lang nila ay mabuti kaming magkaibigan ni Annie. Maliit lang din ang aming lugar kaya magkakilala na ang mga magulang namin. Naging maluwag din sila sa pagkikita namin dahil nga hindi nila alam ang tungkol sa relasyon namin na higit pa sa magkaibigan. Hanggang sa magbunga ang inililihim naming relasyon. Nung una ay sinabi sa akin ni Annie ang tungkol sa ipinagbubuntis niya, ay naiyak pa siya sa kaba, Papa Dudut. Siyempre dahil nagulat din ako ay hindi kagad ako nakasagot sa mga sinabi niya. Kaya akala ni Annie wala akong balak na panagutan ang magiging anak namin. Nasabi niya tuloy noon na ipalaglag na lang niya ang bata na nasa sinapupunan niya. Sigurado raw kasing itatakwil siya ng tatay niya kapag nalaman na nabuntis ko siya. Hindi naman ako pumayag nang marinig ko yon mula sa kanya at sinabi ko na handa kong panagutan ang bunga ng kapusukan namin. Kaya naman ang araw din na yon ay nag-decide kami na sabihin na sa tatay niya ang tungkol sa ipinagbubuntis niya. Tay, buntis po ako, naiiyak na pagtatapat ni Annie. Ay tinamaan ng lintik ang babae ka. Ibig sabihin tama ako. Nobyo mo nga ang patay gutom na lalaki na yan. Sumagot ka, Annie. Sigaw ni Manong ang tatay ni Annie. Aray ko tay, nasasaktan po ako. Wika naman ni Annie dahil sa marahas na paghawak ni Manong sa braso niya. Masasaktan ka talaga dahil sa pagbubuntis mo. Magpapabuntis ka na lang sa lalaki pa na mas mahirap pa sa atin. Hindi ka na ba talaga nag-iisip ha? Anong ipapakain ng lalaking yan sa'yo? Napakatanga mo, Annie. Sunod-sunod na tanong pa ni Manong. May trabaho naman po ako at gagawin ko ang lahat para mabigyan ng maayos na buhay si Annie at ang magiging anak namin, ang sabi ko naman. At anong paraan naman yun? Magnanakaw ka? Magbebenta ka ng laman loob mo? Julius, para namang hindi ko alam na mas mahirap pa kayo sa daga ng pamilya mo. Ilan ba kayong magkakapatid ha? Gaano kaliit ang bahay ninyo? Anong ulam ang kinakain ninyo sa araw-araw? Baka nga swerte nang makatikim kayo ng isda ng isang beses sa isang buwan. Baling pa niya sa akin. Sobra naman po kayo magsalita, Manong.
Masyado niyo naman pong minamaliit ang buhay namin ng pamilya ko. Saka hindi naman po pera ang sagot para mabigyan ng masayang buhay ang magiging mag-ina ko. Oo nga po at hindi kami mayaman. Pero tunay po ang pagmamahal ko para kay Ani. Naiinis na wika ko. Pero hindi naman mapapakain ng letseng pagmamahal na yan ang anak ko at magiging apo ko. Umalis ka na nga dito sa bahay namin at kahit kailan, ayoko nang makita yung pagmumukha mong gago ka. At ikaw Ani, pumasok ka na sa kwarto mo. Huwag na huwag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Pasok! Sigaw pa ni Manong. Papadudot halos masaktan ako ng tatay ni Ani ng araw na yon. Nakatanggap ako ng mga masasakit na salita mula sa kanya. Napipili na lang daw ng lalaki si Ani ay yung mahirap pa na kagaya raw nila. Pinagkatiwalaan niya raw ako pero sinira ko ang lahat, pati na ang buhay ni Ani. Sinabi niya rin na wala akong magandang buhay na maibibigay sa anak niya. Ganon pa man ay inulit-ulit ko sa kanya na handa akong panagutan ang magiging anak namin ng kasintahan ko. Gagawin ko ang lahat at magsusumikap ako para kay Ani. Pero puro galit at sigaw lang ang sinasagot ni Manong sa akin habang patuloy niya akong pinapaalis ng bahay. Nanakit na rin ang dibdib niya dahil sa labis na pagwawala niya sa galit. Dumating na noon ang nanay ni Ani na kinukumbinsi akong umalis na muna ng bahay nila. Papadudot ng gabing yon ay nagawa pa naming makapag-usap saglit ni Ani sa may malapit sa likod ng bahay nila. Sinabi niya sa akin na balak daw siyang dalhin sa malayong probinsya ng mga magulang niya. Ayaw raw kasi talaga ng tatay niya sa akin kaya mas mabuti pa raw na ilayo siya sa akin ng mga magulang niya. At dahil ayoko magkahiwalay kami, kinumbinsi ko siya na magtanan na lamang kami. Kagad naman pumayag si Ani sa suhestyon ko dahil siya man daw ay ayaw na mawala ako sa buhay niya. Taong 1991 nang magtanan nga kami ni Ani at lumuwas ng Maynila papadudot. Dalang kaunti naming naipon ay dumiretso kami sa bahay ng mag-asawang sina Kuya Max at Ate Cynthia. Dati silang nakatira sa probinsya namin at pinag-aangkatan namin ng mga tubo. Iniwan niya sa akin ang address nila sa Maynila kung sakali man daw na mapapagawi ako sa lugar nila. Nagbabaka sakali lang din talaga ako na baka pwede nila kaming matulungan ni Ani. Hindi naman kami nabigo at pinatuloy kami ng mag-asawa sa kanilang bahay. Pagod na pagod noon si Ani sa biyahe namin kaya kinabukasan ay maaga akong nagising at kasabay na mag-almusal ni Ate Cynthia. Matanong ko lang Julius, ano bang plano ninyong dalawa pagkatapos ng araw na ito? Tanong pa ni Kuya Max. Dito na lang po muna kami sa Maynila. Kung ayos lang po sa inyo ay pagtatrabahuhan po namin ang pagtira dito sa bahay ninyo. Tugon ko. Wala namang kaso ang pagtira ninyo dito dahil malaki naman tong bahay namin. Mabuti na rin yung may nakakasama ang asawa ko habang inaasikaso ko ang mga negosyo namin sa labas. Ang wika ni Kuya Julius. Ang totoo ay kailangan ko rin talaga ng kasambahay dito dahil nahihirapan akong asikasuhin ang mga gawaing bahay. Pero hindi naman mabibigat ang mga trabaho ang ibibigay ko sa inyo kaya hindi ninyo kailangan na mag-alala. Segunda pa ni Ate Cynthia. At bukod sa libreng pagkain at pagtira ninyo dito, aabutan rin namin kayo ni Cynthia ng kaunting halaga para makapag-ipon kayo. Dagdag pa ni Kuya Max. Naku, maraming salamat po talaga sa inyo. Napakalaki po ng utang na loob namin sa inyo ni Ani. Ang sabi ko naman. Basta alagaan mo si Ani, lalo na ang magiging anak ninyo. Hindi biro ang maging isang magulang kaya kailangan na maging responsable kayo sa mga kilos at desisyon na gagawin ninyo. Bilin pa ni Kuya Max. Papadudot mahigit 10 taon ang tanda sa amin ni na Kuya Max at Ate Cynthia. Ganun pa man ay mas mukha silang bata kesa sa edad nila. Siguro kasi pareho silang lumaki sa magaan na buhay kaya naman pareho ring makikinis ang mga balat nila. Matangkad si Kuya Max at matipuno ang pangangatawan. Si Ate Cynthia naman ay maputi ang kutis at palagi mabango kahit pa kakalabas pa lang niya ng kwarto
nilang mag-asawa sa umaga. Hindi kagaya namin na magaspang na ang mga kamay dahil sa magang paghahanap buhay at nakasanayan ng maging amoy pawis. Mabait din sila mag-asawa sa amin at naisip ko noon na hindi kami nagkamali na lumapit kami sa kanila. May-ari sila ng ilang malalaking grocery sa Maynila, naging driver ako ni Kuya Max at si Annie naman ay naging tagapagluto sa bahay. Libre ang aming pagtira, pati na rin ang mga pagkain sa bahay at nakakatanggap din kami ng maliit na sweldo mula sa mag-asawa. Nang mga panahon na yon, sapat na sa akin ang pagtulong na ginagawa ng mag-asawa kesa wala kaming matirhan sa Maynila, Papa Dudut. Papa Dudut, palagi akong nagpapasalamat kay Kuya Max dahil sa pagtulong niya sa amin ni Annie. Wala kasi talaga akong kahit na sinong kakilala sa Maynila. Kung hindi niya kami tinulungan ay hindi ko alam kung saan sa Maynila pa kami pwedeng mapadpad ni Annie. Napakarami pala kasing gastusin sa Maynila, hindi kagaya sa probinsya. Totoo ang naririnig ko na kapag wala kang pera, hindi ka mabubuhay sa lugar na ito. Tinupad din ni Kuya Max ang pangako niya na hindi niya sasabihin kina tatay at nanay na nakikitira kami sa kanila. Paminsan-minsan kasi ay umuuwi pa rin siya sa probinsya para kumuha ng mga iaangkat na tubo para gawing asukal. Napakasimple lang ng buhay namin ni Annie, nakasama sila at nakontento na kami doon, Papa Dudut. Kahit malit lang talaga ang natatanggap naming pera ay maayos naman ang pakikitungo sa amin ng mag-asawa. Parang tinuring na nila kaming mga nakababata nilang kapatid hanggang sa isang malaking pagsubok ang dumating sa buhay namin. Nakunan si Annie sa ika-5 buwan ng pagbubuntis niya. At ang sabi ng doktor ay kulang raw sa sustansya ang katawan ni Annie kaya naging mahina ang kapit ng bata sa sinapupunan niya, Papa Dudut. Hindi ka pa raw kumakain, sabi ni Ate Cynthia. Eto susubuan na lang kita, Annie. Wika ko nang kaming dalawa na lamang ni Annie ang nasa kwarto. Hindi ako nagugutom kaya ikaw na lang ang kumain yan, Julius, ang sabi niya. Annie, huwag ka naman sanang maging ganito. Hindi mo pwedeng hayaan na manghina ang katawan mo. Paalala ko sa kanya. Bakit? Wala na rin naman si baby sa tiyan ko, hindi ba? Bakit aalagaan ko pa ang sarili ko? Naiiyak na sabi niya. Dahil kailangan mong gawin yon. Kahit man lang para sa akin. Annie, hindi lang naman ikaw ang nawala ng anak. Pati rin ako. Pero wag mo naman sanang iparamdam sa akin na pati ikaw mawawala na sa buhay ko. Tugon ko naman. Sorry. Ang hirap lang kasing tanggapin na wala na si baby. Pakiramdam ko kasi kasalanan ko kung bakit siya nawala sa atin. Naiiyak na sabi pa ni Annie. Huwag mo sabihin yan, wala kang kasalanan, ang sabi ko. Hindi mo kasi ako naiintindihan. Dapat talaga sa umpisa pa lang, hindi ko hinayaan na may mangyari sa ating dalawa. Dapat hindi na lang ako nabuntis kasi hindi ko pa naman talaga kayang maging responsableng nanay. Hindi ko kaya kasi hindi naman tayo mayaman. Pag-iyak pa ni Annie. Ano ba yung sinasabi mo? Tanong ko. Totoo naman, Julius. Kung hindi tayo naging mahirap, magagawa sana nating mabigyan ng follow-up check-up si baby na nasa tiyan ko. Hindi manghihina ang katawan ko at hindi siya bibitaw. Hindi siya mawawala sa atin. Kasalanan ko to, Julius. Kasalanan ko to. Muling pag-iyak niya. Tama na. Huwag ka nang umiyak. Wala sa atin ang may gusto na mawala si baby. Walang may kasalanan kaya huwag mong sisihin ang sarili mo. Basta magpalakas ka, Annie. Magpakatatag ka para sa akin. Kasi yun ang ginagawa ko para sa iyo. Dahil gusto kong makita ng mga magulang natin na hindi tayo nagkamali sa desisyon nating umalis sa poder nila. Wika ko kasunod ang mahigpit na pagyakap ko sa kanya. Papadudot, hindi naging madali para sa amin ni Annie ang pagkawala ng magiging anak namin. Siyempre kasi ang baby namin ang dahilan kung bakit pinili naming makipagsapalaran sa Maynila.
Naglakas loob kami na iwanan ang kanya-kanya naming pamilya para bumuo ng sarili naming pamilya. Pero biglang nawala yung dahilan kung bakit kami pilit na lumalaban noon sa buhay. Mabuti na lamang at kasama namin ang mag-asawang sina Kuya Max at Ate Cynthia, tinulungan nila kami sa ibang gastusin sa pagkakaospital ni Annie. Pati na rin sa pagpapalibing sa anak namin. Pinaramdam din nila sa amin na hindi ang pagkawala ni Baby ang dahilan para tuluyang mawasak ang mundo namin ni Annie. Na kahit ano pa man ang mangyari, kailangan namin na parehong magpakatatag. At yun ang ginawa namin ng kasintahan ko. Pinilit namin magpatuloy sa buhay sa kabila ng mabigat na pangyayaring yon. Hindi naman kami nabigo hanggang sa hindi namin namamalayan na mahigit 1 taon na kaming nakatira sa Maynila kasama sina Kuya Max at Ate Cynthia. Nung una, kontento na talaga ako sa simpleng pamumuhay namin noon ni Annie. Akala ko'y ganun din ang partner ko pero hindi pala. Dahil nang minsan na magkasolo kami ni Ate Cynthia at inakit niya ako na may mangyari sa aming dalawa, ay doon niya sinabi na may namamagitan kina Kuya Max at sa partner kong si Annie kapalit ng malaking halaga ng pera. Ano, Julius? Hindi mo ba talaga napapansin yung madalas na sabay nilang pag-alis at pag-uwi dito sa bahay? Yung madalas nilang pag-uusap at pagtatawanan? Wala ka bang naaamoy na kakaiba sa katawan ng nobya mo? Nakangising tanong ni Ate Cynthia. Tama na po, ayoko na pong marinig yan. Pagputol ko sa mga gusto niya pang sabihin. Ayaw mong marinig ang katotohanan. Kaya magbubulag-bulagan ka na lang. Ganon ba? Tanong pa niya. Bakit kayo? Alam niyo na palang nangyayari. Bakit di niyo man lang pinipigilan niyang asawa ninyo? Pagbabalik, tanong ko. Dahil ayoko na magkasumbatan kami sa oras na gawin ko ang kalokohan na ginagawa niya. Alam mo kasi naisip ko lang na bakit hindi na lang natin gawin ang ginagawa ng asawa ko at ng nobya mo. Alam mo, sa totoo lang, hindi na kasi ako nag-iinit sa asawa ko. At matagal ko na rin gustong tikman tong katawang mong mas bata, Julius. Paglapit niya sa akin, kasunod ang pagsapo ng mainit niyang palad sa dibdib ko. Ate Cynthia, tumigil na po kayo, pagtutol ko. Huwag ka nang maarte dyan dahil ako naman ang magtatrabaho para sa iyo. Sisiguraduhin ko na pangalan ko ang iuungol mo habang pinapaligaya kita. Wika naman niya. Pero mali po to, ang sabi ko. Ito ang tandaan mo, Julius. Walang mali pagdating sa pera. Kaya paligayahin mo ko at babayaran ko ang bawat butil ng pawis na ilalabas ng katawan mo para sa akin. Panunuhol pa niya sa akin. Papadudot, hindi ako makapaniwala sa narinig kong sinabi sa akin ni Ate Cynthia. Matagal ko nang kilala si Annie at alam ko na hindi niya magagawa ang bagay na yon. Hindi siya ganong klase ng babae at dahil na rin sa magulong pag-iisip ko ng mga oras na yon, tuluyan na akong bumigay sa pang-aakit na ginagawa sa akin ni Ate Cynthia. Pinagbigyan ko na siya sa gusto niya na may mangyari sa aming dalawa. Matagal mamalengke si Annie at gabi pa ang uwi ni Kuya Max. Kaya naman ilang oras din ang pinagsaluhan naming nakaw na sandali ni Ate Cynthia. At pagkatapos noon ay tinanggap ko na rin ang pera na inabot niya sa akin. Mabigat yon sa loob ko dahil ni sa hinagap ay hindi ko naisip na pwede ako maging isang bayarang lalaki. Na darating ang araw na ibebenta ko rin pala ang dangal at pagkalalaki ko, Papadudot. Papadudot, bago ang nangyari sa amin ni Ate Cynthia, napapansin ko na rin noon ang mga bagong gamit na binibili ni Annie. Kadalasan ay mga damit yon o kaya ay pang-makeup na hindi niya naman dating binibili. Meron din siyang mga mamahaling alahas kagaya ng kwintas o bracelet, pero sinasabi niya na kinuha niya yon ng hulugan. Nung una'y hinahayaan ko lang siya kasi wala namang kaming ibang pinagkakagastusan bukod sa mga sariling pangangailangan namin. Naisip ko rin na matagal na yung gustong gawin ni Annie, ang mabili ang mga gamit na gusto niya para sa sarili niya.
Pero hindi ko naman akalain na darating siya sa puntong magagawa niyang ibenta ang sarili niya, makuha lamang ang mga luhong inaasam niya. At kahit ganun pa man ay pinigilan ko ang sarili ko na kumprontahin siya. Siguro kasi natatakot lang din ako na marinig mula sa kanya mismo ang katotohanan. Natatakot ako na tuluyang masira ang relasyon namin ng babaeng pinakamamahal ko. Pero dumating ang araw na hindi ko na rin napigilan pa ang sarili ko, lalo na sa napapansin kong pagbabago kay Annie. Yung pagiging malamig niya sa akin, lalo na pagdating sa pakikipagromansa. Kaya naman doon ko na siya kinumpronta at sinabi ko ang lahat ng napapansin ko. Mas nagalit pa siya noon at sinabing pagod lang siya sa trabaho. Muli akong hindi nakapagpigil at sinabi ko na ang tungkol sa namamagitan sa kanila ni Kuya Max. O sige na, aaminin ko nang may nangyari sa aming dalawa ni Kuya Max. Pumapayag ako na gamitin niya ang katawan ko kapalit ng pera at alahas na ibinibigay niya sa akin. Pero akala mo ba na hindi ko alam na ginagawa niyo rin yun ni Ate Cynthia? At doon pa mismo sa loob ng kwarto nilang mag-asawa? Nakita ko kayo, Julius. Nakita ko kayo nang minsang umuwi ako ng maaga dito sa bahay galing sa pamamalengke ko. Sa wakas ay pag-amin ni Annie. Pero ginagawa ko lang yun sa pera. Kahit kailan, hindi ako nagkaroon ng kahit na anong espesyal na nararamdaman para kay Ate Cynthia. Tugon ko naman. Talaga? Wala kang kahit na anong sarap na nararamdaman sa tuwing may nangyayari sa inyong dalawa? Hindi ka niya napapaungol? Hindi ka niya napapaligaya sa ibabaw ng kama nilang mag-asawa? Galit na tanong niya. Ani, tama na. Tumahimik ka na. Saway ko. Totoo naman, hindi ba? Nasisiyahan ka rin sa ginagawa ni Ate Cynthia sa iyo. Kaya tigilan mo na ang panunumbat mo sa akin dahil pareho lang tayong nakikinabang dito. Wika niya. Ano kaya kung umalis na lang tayo dito? Suhestyon ko. At saan naman tayo pupunta? Saan tayo titira? Sa gilid ng kalsada? Sa ilalim ng tulay, Julius? Akala ko ba gusto mo na makaipon tayo para sa kasal natin? Para makapagsimula tayo ng bagong buhay at makabuo ng isang masayang pamilya? Julius, hindi mo ba nakikita? Ito na yung pagkakataon na yon. Pagkakataon na hindi natin dapat sayangin. Wika niya. Tapos ano? Ahayaan na lang kita na paulit-ulit na tikman ni Kuya Max? Medyo naluluhang tanong ko. Parang gano'n na nga. Kasi hindi rin naman madali para sa akin na alam kong may nangyayari sa inyo ni Ate Cynthia. Pero titiisin ko yon dahil gusto kong makaipon tayo. Tapos kapag nakaipon na tayo ng sapat na pera, saka tayo aalis sa bahay na to at magsisimula ng bagong buhay. Please Julius, intindihin mo naman sana ang sitwasyon natin ngayon. Hindi lang to para sa akin o sa material na bagay na gusto ko. Para to sa ating dalawa. Para sa future natin. Naluluha na ring tugon ni Annie. Papadudot, lahat naman siguro tayo ay marunong mapuno. Ang plano ko noon ay hindi ko na talaga sasabihin kay Annie na alam ko na ang lahat ng tungkol sa ginagawa niya. Na pumapayag siya na may mangyari sa kanila ni Kuya Max kapalit ng pera. Pero napakahirap magpanggap, lalo na at nararamdaman ko noon na nagsisimula ng manlamig sa akin si Annie. Hindi ko naman kailangan ng oras para magsiping kaming dalawa dahil naibibigay yon sa akin ni Ate Cynthia. Oo, kagaya ni Annie, pumayag na rin ako na maulit ang nangyayari sa amin ng amo kong babae kapalit ng pera. Pero para sa akin ay walang kwentang pagtatalik kung walang kasama na pagmamahal. At yun ang gusto kong maramdaman mula kay Annie. Dahil malayo naman ang kwarto namin mula sa kwarto ng mag-asawa, ay nagpatuloy pa ang pagtatalo naming dalawa. Hanggang sa huli nagkasundo kami na hayaan na lang namin ang mga nangyayari. Tama naman kasi si Annie sa sinabi niya na pareho kaming nakikinabang sa pera ng mag-asawa. At alam naman daw namin na mahal namin ang isa't isa. Sa huli pumayag na rin ako sa gusto niya na sakyan ang trip ng mag-asawa. Pero sinabi ko sa kanya na mag-iipon lamang kami ng sapat na pera at pagkatapos sabay kaming aalis sa bahay at madilim na buhay na yon.
Papa Dudut, may ilang buwan na rin kami sa ganong setup ni Annie at Kuya Max at Ate Cynthia. May mga oras na napapakinggan kong may nangyayari kay Annie at sa amo kong lalaki, pero hinahayaan ko lang sila. Si Ate Cynthia naman ay hindi ko tinatanggihan kapag lumalapit na siya sa akin at nagpaparamdam na gusto niyang sabay kaming magpainit na dalawa. Literal, na nagtikiman at nagpalitan kaming apat na mga laway namin. Pero alam ko naman na sa aming apat kami lang ni Annie ang mukhang kawawa dahil ginagawa namin yon. Hindi para magpasarap kundi dahil para sa perang iniipon namin. Pareho kasi kami ni Annie na gusto ng masaganang buhay sa hinaharap at hindi mangyayari yon kung wala kaming pera. Samantalang ang mag-asawa na pinagtatrabahuhan namin ay ginagawa lang ang bagay na yon dahil gusto nila ng pampalipas oras at init ng katawan. Ang pangarap namin ay para bang basura lamang sa paningin nila. Papa Dudut, hindi lahat ay kayang tiisin ang ganong klase ng trabaho na pinasok namin ni Annie. Pero nagawa namin yon sa loob ng ilang buwan. Ayun nga lang, lahat ng pagtitiis ay palaging may hangganan. Nagkataon na nauna ako kay Annie na mapuno at sumabog dahil sa pagtitiis na ginagawa naming kababuyan sa bahay ng mag-asawang Kuya Max at Ate Cynthia. Kaya naman hindi ko na natiis na magwala sa galit nang makita ko mismong pinipilit ni Kuya Max si Annie na may mangyari sa kanila. Pakiramdam ko noon ay pinagsasamantalahan niya ang babaeng mahal ko. Kahit alam ko na may kapalit namang pera ang ginagawa niya, kaagad na rin akong nagdesisyon noon na tuluyan ng putulin ang anumang namamagitan sa aming apat. Nang dumating si Ate Cynthia ay naabutan niya pa kaming nagtatalo ni Kuya Max. At syempre kinampihan niya ang manyakis niyang asawa dahil pareho lang silang walang kwentang tao. Pinamukha niya pa sa akin ang mga perang binigay niya, pati na rin ang alahas na natanggap ni Annie mula kay Kuya Max. At dahil nagkakasumbatan na, sinabi ko sa kanya na lahat ng binigay nila sa amin ay bayad ng mga katawan namin ni Annie. Sinabi ko rin na ayoko nang magpatuloy pa sa kung anuman ang ginagawa naming magkasintahan para sa kanilang dalawa. At kahit ayaw ni Annie, sinabi ko sa kanya na mag-impake na kami dahil aalis na kami sa bahay na yon. Sa huli, sumang-ayon na rin si Annie sa gusto kong mangyari na pag-alis sa bahay na mag-asawa. Hindi na kami pinigilan pa ni na Kuya Max hanggang sa tuluyan na kaming umalis. Nagdesisyon ako noon na umuwi na lamang kami sa probinsya. Halos 3 taon na rin kami noon sa Maynila at umaasa ako na may pamilya pa kaming babalikan. Sa awa naman ng Diyos ay hindi ako nabigo sa pinagdarasal ko dahil pareho kaming tinanggap ng aming pamilya ni Annie. Gamit ang perang naipon namin ay nagpakasal na kami at nagsimulang bumuo ng pamilya. Ayun nga lang, Papa Dudut, bago ang aming kasal ay nalaman namin na buntis si Annie at sa kanya na mismo nang galing na sigurado siyang hindi ako ang ama ng batang yon. Ganon pa man ay pinagpatuloy namin ang plano namin na pagpapakasal noon. Inako ko na rin ang responsibilidad ng pagiging ama sa ipinagbubuntis niya. Ngayon po ay halos 3 dekada na kaming nagsasama bilang mag-asawa. Hindi na kami nagkaroon pa ng sarili naming anak pero masasabi ko na masaya kaming pamilya. Wala na rin kaming naging balita pa sa mag-asawang sina Kuya Max at Ate Cynthia. Pero sigurado kami na may nakalaang karma sa lahat ng kasamaang ginawa nila gamit ang mga pera nila. Hindi na rin namin pinaalam pa sa anak namin ang tungkol sa tunay niyang ama dahil ang mahalaga para sa amin na iparamdam ko sa kanya ang pagmamahal ng isang tunay na ama kahit na hindi ako ang kadugo niya. Dito ko na po tinatapos ang sulat ko, Papa Dudut. Lubos na nagpapasalamat, Julius. Maraming salamat, Julius, sa pagsulat mo sa aking YouTube channel. Salamat sa pagbabahagi nitong mabigat na parte ng buhay mo ngayong taong ito. Alam ko na hindi madali para sa iyo ang isulat ito dahil sa sensitibong nangyari sa inyo ng asawa mong si Annie
Ganun pa man ay humahanga ako sa naging katatagan ninyong mag-asawa. Lahat naman tayo ay nakagagawa ng pagkakamali sa buhay natin. Sadya lang na lumulubog kayo sa mga pagsubok ng oras na yon. Kaya nagawa ninyong kumapit sa patalim, bagay na dapat ay hindi ninyo ginawa sa umpisa pa lamang. Pero ang lahat ng ito ay parte ng nakaraan na sigurado kung nakapag-iwan ng malaking aral sa buhay ninyo. Pero sana, Julius, dumating ang araw na magkaroon ka ng lakas ng loob na ipaalam sa anak ninyo ang tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Dahil karapatan niya na malaman ang totoo mula sa inyo. Kapag sanaktan tayo ng ibang tao, pakiramdam natin ay sasaktan na rin tayo ng ibang nakapaligid sa atin. Kaya naman matatakot tayo na magtiwala hindi lamang sa kanila, kung hindi pati na rin sa ating sarili. Dear Papa Dudut, may mga tao na handang magmahal pero hindi pa handang magtiwala. Kaya ang nangyayari sa huli nagiging marupok ang relasyon na mabubuo nila. Dahil hindi matatag ang pundasyon ng pagmamahal. Kung kulang sa tiwala, hindi lang para sa kapareha niya, kung hindi para na rin sa sarili niya. Hi Papa Dudut at sa ating mga kaistorya, ako nga pala si Danilo, 33 years old at nagtatrabaho sa isang furniture store dito sa Zambales. Bago ko rin ipagpatuloy ang sulat ko ay nais ko munang batiin kayo ng isang pangmalakasan na congratulations dahil sa pagiging number 1 ninyo dito sa aming lugar at pati na rin sa iba pang panig ng Pilipinas. Kaya naman heto at na-inspire ako na gumawa na rin ng sulat para magbahagi ng sarili kong kwento ng buhay. Pangatlo ako sa 4 na magkakapatid at halos lahat sila ay academic achiever talaga. Nung nasa high school ako, hindi ko talaga sineseryoso ang pag-aaral. Pero nang mag-college ako ay gusto ko ring makipagsabayan sa mga kapatid kong achiever. Kaya nag-effort na rin ako. Dahil sa pagkatuto ko sa pag-aaral, ilang beses akong nagkaroon ng palpak na relasyon. Kasama na doon ang isa sa pinakaminahal kong babae na si Bia. Magkapareho kami ng kurso pero magkaiba ng section. Nagkakilala lang kami dahil sa seminar na pareho naming inattend. Mabilis kaming naging close hanggang sa ayon, naging girlfriend ko na nga siya. Pero nang mga panahon na yon, may hinahabol akong grades para sa 2 major subject ko. Academic scholar kasi ako at running for cum laude. Dahil sa sobrang effort ko sa pag-aaral ay hindi ko napansin na napabayaan ko na ang relasyon namin ni Bia. At nang makipaghiwalay siya sa akin, hindi ko na siya pinigilan dahil alam ko ang pagkukulang ko sa kanya bilang boyfriend niya. At sa huli nakagraduate man ako na cum laude kagaya ng gusto kong mangyari, na wala naman sa akin ang babaeng sobra kong pinakamamahal. Tinanggap ko na lang yon kasi wala naman akong ibang pagpipilian. At pagkalipas nga ng ilang taon, nagkaroon kami ng college reunion. Nakakatawa lang kasi ang kauna-unahang ko pang nakita sa reunion na yon ay si Bia rin mismo. Grabe Danilo, ang laki ng pinagbago mo. Hindi ka na sobrang payat saka bagay sa iyo ang ayos ng buhok mo. Ang wika ni Bia. Talaga? Salamat, ikaw din, lalo kang gumanda. Nakangiti namang wika ko. Bolero ka pa rin hanggang ngayon. Sino palang kasama mo, asawa mo? Tanong niya. Hindi, wala akong asawa. Tugon ko. Siguro girlfriend mo no? Muling tanong niya. Hindi rin. Actually, I'm single at wala akong ibang kasama ngayon dito sa college reunion natin. Ikaw, sinong kasama mo? Tanong ko.
Yung asawa ko saka yung anak namin. Ayaw kasing magpaiwan sa bahay kaya sinama na namin. Nakangiting tugon niya. May asawa at anak ka na pala? Wika ko. Oo, 3 taon na akong kasal. Sige Danilo ha. Babalik na rin ako sa table namin kasi baka hinahanap na ako ng anak ko. It was nice to see you again. Bye. Paalam niya sa akin bago naglakad papalayo. Nagpatuloy na rin akong maglakad papunta sa may lamesa. Ilang saglit pa ay dumating na ang kaibigan kong si Alex. Uy pare, sorry ha. Medyo na-late ako. Oo nga pala, nakasalubong ko si Bia kanina lang. May asawa at anak na rin pala siya. Bungad kagad ni Alex sa akin. Oo alam ko, nagkita na rin kami kanina. Tugon ko. Talaga? Kaya pala parang ang lungkot na mukha mo dyan. Aminin mo, affected ka pa rin oh. Lalo na ang ganda niya pa rin hanggang ngayon. Hindi halatang may anak na siya. Wika niya. Oo, aaminin ko na nagulat din ako sa itsura niya kasi lalo siyang gumanda. Pero matagal na akong nakamove on sa kanya, Alex. Ang sabi ko naman. Hindi nga. Hindi siya yung dahilan kung bakit hanggang ngayon single ka pa rin? Tanong niya. Siyempre hindi siya. Matagal nang tapos yung relasyon namin. Saka mga bagets pa kami noon. Mas mabilis maghinang sugatang puso kapag nasaktan ka nang hindi ka pa masyadong matured mag-isip. Tugon ko. Ang lalim nun pare ha. Pero bakit hanggang ngayon single ka pa rin? Karamihan yata sa amin ng mga kabatch mo may asawa at mga anak na. Nakakadalawang anak na nga ako pero bokya ka pa rin. Wika niya. Ayoko naman kasing mag-asawa at mag-anak dahil lang gusto kong makipagsabayan sa inyo. Lalagay ako sa tahimik na buhay kapag sigurado na ako sa babaeng gusto kong makasama ng pangmatagalan. Tugon ko. Papadudot wala naman na talaga akong kahit na anong espesyal na nararamdaman noon para kay Bia. Nang magkita kami sa reunion siguro'y na-awkwardan lang ako. Kasi nga ilang taon na rin ang lumipas noon. At masasabi ko na naka-move on talaga ako sa kanya. Isa na lang talaga siya sa magandang parte ng alaala ko. Kaya hindi rin siya ang dahilan kung bakit sa kabila ng edad ko noon, nanatili pa rin akong single at wala pang kahit na isang anak. Madalas tuloy akong nakakantsawa noon sa reunion namin dahil karamihan nga sa kanila ay may sarili ng pamilya. Pero anong magagawa ko? Hindi pa talaga muling tumitibok ang puso ko para sa isang babae. Papadudot, may mga naging karelasyon din naman ako nang nagtatrabaho na ako. Yung iba ay tumagal, yung iba ay saglit lang din talaga. Feeling ko nga rin ay nasa akin ang problema kasi mabilis akong magsawa. Para bang mabilis akong mawala ng gana. Kaya naman nag-focus na lamang ako sa pagtatrabaho at hindi ko nga namalayan ang paglipas ng mga taon. Pati na ang pagtakbo ng buhay ng mga tao sa paligid ko. Hanggang sa ma-assign ako na magtrabaho sa Zamboanga. Nakitira muna ako sa bahay ng pinsan ko at minsan pinakikisuyuan nila ako na kumuha ng report card ng anak nila sa eskwelahan. Hi, good afternoon. Nandito ako para kunin ang report card ni Sheila. Piyo niya ako. Wika ko nang makapasok ako sa classroom. Good afternoon din po. I'm Teacher Ella, class advisor po ng pamangkin ninyo. Pasok po kayo at dito na kayo umupo sa upuan na nasa harapan ng table ko. Tugon ng teacher bago ako pumasok sa loob. Kayo po pala ang kukuha ng report card niya. Actually, yung sa kanya na lang ang hindi pa nakukuha. Wika niya. Naku, pasensya na at tinanghali ako ng gising. I'm Danilo nga pala. Nice to meet you, Teacher Ella. Wika ko. Nice to meet you din po.
Ito nga palang report card ni Sheila. Mataas naman ang grades niya lalo na sa math and science. Mabait na bata rin siya. Tahimik sa klase pero mahusay pagdating sa recitation. Masipag rin siya kapag grupo nila ang cleaners dito sa classroom. At wala siyang kahit na anong sakit ng ulo na ibinibigay sa akin. Wika niya. Mabuti naman kung ganun. Mabait na bata rin talaga si Sheila kahit sa bahay, ang sabi ko. Mukha nga po kasing isa sa mga pinakamalambing ko ring estudyante dito sa amin. May gusto po ba kayong itanong bago ninyo iwi ang report card? Kung wala naman po, pumirma muna kayo dito sa papel bilang guardian ni Sheila na kumuha ng report card niya, wika niya. Actually, meron. Itatanong ko lang sana kung may boyfriend ka na, Teacher Ella. Tanong ko. Wala po akong boyfriend. Nakangiting sagot niya. Ayun, sakto. Wala rin kasi akong boyfriend, girlfriend pala. Sige, pipirma na ako dito sa papel. Wika ko. Papadudot nang ma-assign ako sa isang furniture store sa Zamboanga. Kung saan din ako nag-aral ng college ay doon muna ako tumirapan samantala sa bahay ng pinsan kong lalaki. Nandun din ang asawa niya at 2 anak. At noong nalaman nga ng pinsan ko na wala akong pasok sa trabaho, nang araw na kuhanan ng report card ng isang anak niya, pinakisuyuan niya ako na ako na raw ang kumuha ng card. Aaminin ko na medyo nainis din ako dahil gusto ko din sana talaga magpahinga muna buong maghapon. Pero nang makilala ko ang teacher ng pamangkin ko ay doon ko nasabi na buti na lang at ako ang pinakisuyuan ng pinsan ko. Kasi napakaganda nga talaga ng teacher ng pamangkin ko. Mainhin din siyang magsalita at simple lang kung mag-ayos. Wala nga halos ka-makeup ang mukha niya. Pero litaw pa rin ang ganda niya. Kaya naman hindi ko na rin napigilan ang sarili ko na pasimpleng pumorma sa kanya ng araw na yon. Minsan lang kasi akong magkagusto sa isang babae ng ganon kabilis. Kaya ayoko nang sayangin pa ang pagkakataon na yon, Papa Dudut. Papa Dudut, hindi na nga talaga ako nagsayang pa ng oras at gumawa na ako ng hakbang para mas mapalapit pa ako kay Ella. Kapag wala akong pasok sa trabaho, ako ang naghahatid at sundo sa pamangkin ko sa school nila. Palagi ko ring binabate at kinakausap si Ella hanggang sa maging totoong close na kaming dalawa. Nang imbitahan ko nga siya na mag-date kami, hindi na siya tumanggi pa at sobrang nag-enjoy din talaga ako na kasama siya. Ang sarap niya rin kasing kakwentuhan, lalo na kapag ang mga batang estudyante niya ang topic namin. Mahilig daw kasi siyang mag-alaga ng mga bata kaya ginusto niya rin na maging preschool teacher. Ayaw pa nga raw sana ng parents niya dahil mababa raw ang sinusweldo ng mga teacher. Pero siya pa rin ang nasunod sa kurso na gusto niyang kunin sa college. Hindi naman daw siya nagsisi nang matupad niya ang pangarap niya na maging isang teacher. At hindi rin ako nagsisisi noon nang gumawa ako ng hakbang para mapalapit ako sa kanya. Dahil nang ligawan ko siya ay naging girlfriend ko na rin siya, Papa Dudut. Sweet talaga siyang girlfriend. Ang napansin ko lang, madalas niyang kinukumpara ang sarili niya sa ibang tao, pati na sa mga ex-girlfriend ko. Alam mo, honey, hindi na importante kung sino yung pinakaminahal ko sa mga naging ex ko. Kasi mas importante yung kung sino ang mahal ko ngayon. At ikaw lang yun, wala nang iba. Wika ko. Tinanong niya kasi ako kung sino raw ba sa mga ex ko ang pinakasineryoso ko. Ako rin, honey. Ikaw yung nag-iisang lalaki na sobrang mamahalin ko. Nagkaroon na rin ako ng ibang ex-boyfriend pero this time, mas mag-i-effort talaga ako sa relasyon nating dalawa. Para rin syempre, hindi ka kaagad magsawa sa akin. Wika niya. Bakit naman ako magsasawa sa iyo mahal nga kita?
ang sabi ko. Nasasabi mo lang yan kasi bago pa lang relasyon nating dalawa. Pero baka kapag nagtagal na, tapos mas nakilala natin ang isa't isa, makaramdam ka rin kaagad ng pagkasawa sa akin. Tugon ni Ella. Alam mo honey, hindi mo dapat iniisip na darating yung araw na magsasawa ako sa'yo. Dapat ang iniisip mo, yung mga masasayang alaala na pwede natin gawin in the future. Kung gusto mo ng mas advance, pwede mo na ring isipin kung ilan ba yung pwede nating maging anak. Saka mga apo sa tuhod. Wika ko. Bakit? Sigurado ka na ba na ako yung babaeng gusto mong pakasalan? At maging nanay ng mga anak mo? Tanong niya. Oo naman. Kahit bago pa lang tayo na magkarelasyon. Mahal na kita, Ella. At hindi na magbabago pa yung pagmamahal na nararamdaman ko para sa'yo. Kung magbago man, mas mamahalin lang kita. Kaagad namang tugon ko. Papadudot ng maging girlfriend ko si Ella. Sakto naman na nakahanap na ako ng apartment na lilipatan. At madalas nakasama ko si Ella doon kapag wala kaming pasok. Pareho sa trabaho. Habang mas nakikilala ko siya noon, mas nararamdaman ko na hindi ako nagkamali ng babaeng pinili na ligawan at maging girlfriend. Kasi totoong malambing siya at masikaso, lalo na kapag magkasama kaming dalawa. Palagi niya ring sinasabi sa akin kung gaano niya ako kamahal. May pagkaklingi siya na girlfriend, pero wala namang problema sa akin yon. Natutuwa nga ako kasi ako yung tipo ng tao na hindi masyadong malambing o sweet pagdating sa isang relasyon. Hindi ako mabigay ng mga regalo o sweet pagdating sa mga salita. Marunong akong maglambing pero hindi yung clingy na tao na kagaya ni Ella. At nag-swak naman talaga ang personality naming dalawa. Ang sabi niya ay ayos lang daw sa kanya kung ano ang ugaling meron ako. Dahil magkakaiba naman daw talaga ang mga tao. Ang mahalaga ay maging tapat lang ako sa relasyon naming dalawa. Kaya sa umpisa pa lang, papadudot, alam ko na kaagad na magiging masaya ako sa relasyon namin ni Ella. Ikaw ba mismo ang nagluto nito? Tanong ko na, ang tinutukoy ko ay ang dalang pagkain ni Ella. Oo, gumising ako ng maaga kanina para maluto ang lahat ng ito. Ay, may dala rin pala akong pineapple juice, saka gamot na rin para sa hangover. Tugon naman niya. Sakto, buti na lang at hindi pa ako nakakapagtimpla ng kape. Sabi ko. Eto honey, kumain ka na para mainom mo na rin tong gamot pagkatapos. Wika niya. May hangover pa kasi ako dahil naparami ako ng inom ng alak noong nakarang gabi. Saan ka pupunta? Nagtatakang tanong ko. Sa kwarto mo, kukunin ko yung tambak mo na labahin doon para malaban ko na. Wika naman niya. Hindi mo na kailangan gawin yun honey. Ako na lang ang maglalaba mamaya kasi wala naman akong pasok ngayon sa trabaho. Wika ko. Okay lang sa akin honey, huwag kang mag-alala. O sige na, kumain ka lang dyan at pupunta na ako sa kwarto mo. Tugon naman niya. Papadudot, tinutuo nga ni Ella ang sinabi niya sa akin na magiging masaya ako sa relasyon namin. Kasi para ako nagkaroon ng instant nanay o ate sa katauhan ng girlfriend ko. Kapag nasa apartment ko siya papadudot, palagi siyang nagluluto para sa akin. Siya na nga rin ang naglalaban ng mga nakatambakong madumi na mga damit tapos may isang beses na nagulat na lamang ako nang maabutan ko siyang naglilinis ng banyo ko nang makauwi ako ng apartment. May kopya na rin kasi siya ng susi ng apartment kaya anumang oras ay pwede siyang pumasok doon. At may mga oras na nagugulat na lamang ako na dinadatnang ko siyang naglilinis ng iba't ibang sulok ng apartment. Sinabi ko sa kanya na hindi niya kailangang gawin yon kahit may pagkatamad talaga ako sa mga gawaing bahay. Ayaw ko namang iasa ang mga yon kay Ella pero sinabi niya na masaya daw siya na inaasikaso ako
kaya hayaan ko lang daw siya, Papa Dudut. Papa Dudut, hindi lang sa pag-aasikaso ng mga gawaing bahay mahusay si Ella, kung hindi pati na rin sa pakikipagromansahan sa kama. Hindi naman sa pagbubuhat ng bangko, pero sa totoo lang, siya pa ang naunang magparamdam na gusto na niyang may mangyari sa aming dalawa. Wala namang isyo sa akin kahit pababae ang nag-first move pagdating sa ganung bagay. Pero iba kasi ang energy ni Ella pagdating sa kama. Para bang nawawala yung mainhin na Ella na una kong nakilala. Sa aming dalawa, siya talaga ang mas kumikilos pagdating sa bagay na yon. Papadudot sa paglipas ng ilang buwan sa relasyon namin ni Ella, wala siyang ibang pinakita kung hindi ang pagiging maalaga, maasikaso at mapagmahal niyang girlfriend. May ilang beses na sinabi ko sa text na masakit ang ulo ko kaya hindi ako nakapasok sa trabaho. Tapos nagulat na lamang ako nang may dumating na delivery ng pagkain at gamot sa apartment. Minsan din ay nagising na lamang ako isang umaga na malinis na ang buong apartment ko, tapos ay bumili pa si Ella ng bagong cabinet para sa mga damit ko na nakatambak lang sa tabi. Bagong gamit para sa kusina at kung ano-ano pang bagay na kailangan ko. Maswerte talaga ako sa girlfriend ko. Pero parang feeling ko ay nagiging unfair na ako sa kanya, Papa Dudut. Kumusta naman pala kayo ni Ella? Tanong ni Alex habang magkainumang kaming dalawa. Ayos naman, so far wala kaming masyadong hindi na pagkakasunduan. Tugon ko. Swerte mo pala talaga, pare. Sabi ko naman talaga sa iyo Bagay talaga kayo ng teacher ng anak ko. Wika niya. Kaklase kasi ng pamangkin ko ang anak niya kaya kilala niya rin si Ella. Buti nga talaga at nakilala ko siya. Kung hindi, malamang single pa rin ako hanggang ngayon. Pero sa totoo lang, Alex, minsan parang medyo naninibago pa rin ako kay Ella. Sa lahat kasi na naging girlfriend ko, siya ang pinakamaalaga talaga. Pagkukwento ko. Huwag mong sabihin na nasasakal ka sa pagiging maalaga niya. Tanong niya. Hindi naman sa ganun, pero minsan kasi masyado na siyang nag-e-effort para sa relasyon naming dalawa. Alam mo yung sa sobrang effort niya, nahihiya na ako. Kasi hindi ko na mapantayan masyado. Tugon ko. Baka naman takot lang siya na mawala ka sa kanya, kaya gano'n na lang siyang mag-effort sa relasyon ninyo. Wika niya. Actually, yun din ang nararamdaman ko. Masyado siyang takot na baka magsawa raw ako sa kanya. O kaya ipagpalit ko siya sa iba. Pagsang-ayon ko. Eto naman, Danilo. Naisip ko lang kasi na hindi ko rin naman masyadong kilala si Ella. Naisip ko na baka ganun siya katakot na mawala ka sa kanya. Kasi naranasan na niyang masaktan ng sobra dahil sa past relationship niya. Kaya siguro ngayon, ginagawa niya ang best niya para hindi maulit yung mga failed relationship na yun. Hindi mo naman kailangan na sobrang sabayan yung effort niya. Pero mas ipakita mo na na-appreciate mo lahat ng ginagawa niya para sa'yo. Wika niya. Papadudot bukod kay Bia, si Ella na ang sumunod na seneryoso kong karelasyon. Sino ba naman kasi ang hindi magseseryoso sa kanya? Halos nasa kanya na ang mga magagandang katangian na pwedeng hanapin ng isang lalaki sa isang babae. Kaya nga nang maging girlfriend ko siya, alam ko na kaagad na sa sarili ko na seseryosohin ko siya. Kasi si Ella ang tipo ng babae na hindi sinasaktan. Hindi ko nga alam kung paano siya nagawang saktan o iwan ng mga nakarelasyon niya dati. Dahil sa paraan ng pagmamahal na pinaparamdam niya sa akin noon, hindi niya deserve ang masaktan ni numan. Naisip ko rin, Papadudot, na tama ang sinabi sa akin ng kaibigan kong si Alex tungkol kay Ella, na baka kaya ganon na lamang siya mag-effort sa relasyon namin kasi may trauma siya na nadala mula sa mga dati niyang nakarelasyon. Takot siyang maiwan at masabihan na may kulang na naman sa kanya. Takot siyang masaktan ng taong mahal niya.
Kaya ginagawa niya lahat para masabing walang kulang sa kanya bilang isang karelasyon. Kaya lang minsan ay medyo nakakaumay na rin ang pagiging maalaga niya. Para bang nawawala na sa lugar yung ginagawa niya. Honey, ano ba? Sinabi ko nang huwag ka munang makulit, di ba? Wika ko. Kakauwi ko lang ng apartment at naabutan ko siya doon na nag-aayos ng mga gamit ko. Saglit pa lang akong nakakaupo sa sofa nang simulan na niya akong akitin. Kaya lang ay wala ko sa mood dahil pagod talaga ako sa trabaho. Bakit ba nagtataas ka ng boses, Danilo? Gusto ko lang namang mabawasan ang sakit ng ulo na nararamdaman mo. Tapos nagagalit ka kagad sa akin. Inis na tura niya. Pero sinabi ko na nga kanina na gusto ko na lang sana muna magpahinga, hindi ba? Wika ko. Gusto mo lang ba talaga magpahinga o gusto mo lang lumayo sa akin kasi nagsasawa ka na? Tanong niya. Ha? Ano bang sinasabi mo? Kunot noong tanong ko rin. Aminin mo na nga sa akin, Danilo. May iba ka na, no? Kaya ang bilis nang uminit ng ulo mo sa akin. Wika pa niya. Wala akong iba. Saan mo ba nakukuha ang ideya na yan? Inis na tanong ko. Sa mga kinikilos mo. Sa mga pinapakita mo sa akin. Akala mo ba hindi ko nahahalata na may iba ka na talaga? Alam ko naman eh. Magsasawa ka rin talaga sa akin. Iiwan mo rin ako, Danilo. Saan ba ako nagkulang? Ginawa ko naman ang lahat, hindi ba? Binigay ko lahat ng effort ko para maiparamdam ko sa'yo kung gaano kita kamahal. Pigil ang mga luhang tugon niya. At nararamdaman ko yon lahat kahit na hindi mo naman talaga kailangang gawin yon. Kasi sinabi ko naman sa iyo na mahal kita, hindi ba? At kahit kailan, hindi ako magsasawa sa iyo kasi totoo yung nararamdaman ko at seryoso ako sa relasyon natin. Alam mo, ang hirap kasi sa iyo. Hindi mo binibigay sa akin ang buong tiwala mo. Ang sabi ko naman. Hindi mo naman ako masisisi kung matakot ako na bigla ka na lang mawala sa akin. Kasi halos lahat ng mga nakarelasyon ko bigla na lang nagsawa sa akin. Bigla na lang akong iniwan. Kaya nga ginagawa ko ang lahat ngayon para hindi ka mawala sa buhay ko. Ang sabi niya. Ella, hindi mo kailangan magbigay ng sobrang effort kasi hindi ako mawawala sa buhay mo. Hindi kita iiwan o ipagpapalit sa iba. Pero sana naman ay ibigay mo sa akin ang buong tiwala mo. Para kahit paano, mabawasan ang takot na nararamdaman mo. Panghawakan mo ang mga salita ko, Ella. Mahal kita at kahit kailan, hindi ako mawawala sa buhay mo. Tugon ko. Papadudot, ramdam ko sa pagiyak ni Ella ang takot niya na baka iwan ko siya sa kaunting pagkakamali o kaya ay pagkukulang na magawa niya sa relasyon namin. Tama nga ang hinala ko na lahat ng effort na pinapakita niya noon sa relasyon namin dahil yon sa mga nakarelasyon niya na sinaktan lang siya. Iniiwasan niya lang talaga na makitaan ko siya ng pagkukulang para hindi ako magsawa sa kanya. Para hindi ko siya iwanan at para hindi ko siya saktan. Siguro nga, papadudot, may naging pagkukulang din talaga ako sa relasyon namin. Dapat ay hindi ko siya hinayaan na gawin ang mga bagay na alam kong hindi niya naman kailangang gawin. Hindi ko siya dapat hinayaan na masanay sa pag-asikaso na ginagawa niya sa akin. At dapat kahit papaano ay nagbibigay din ako ng effort para masabayan ko ang ginagawa niya sa akin. Para makita niya na sa isang relasyon, dalawang tao dapat ang sabay na nagpapakita at nagbibigay ng effort para mas lalo mag-work out ang kanilang pagsasama. Papadudot, may kulang din ako pagdating sa pakikipagkomunikasyon. Naisip ko na noong una pa lang, dapat ay sinabi ko na kay Ella kung ano yung napapansin ko sa kanya. Dapat naging mas open ako sa kanya at hindi ko kinikimkim lahat. Hindi rin tuloy naging bukas si Ella sa akin pagdating sa takot na nararamdaman niya na baka iwan ko siya. Kaya nang makapag-usap kaming dalawa ng masinsinan, mas naintindihan namin ang isa't isa, ang mga isyo namin sa buhay at mga sarili namin.
Nakakatuwa lang papadudot na pagkatapos ng pagtatalo namin ni Ella na yon, mas naging maayos ang relasyon naming dalawa. Hindi na siya masyadong nagiging clingy sa akin, nagluluto pa rin siya sa apartment, pero pagdating sa paglilinis ng mga sulok-sulok ay tumutulong na ako. Gumagawa kasi siya ng schedule kung kailan kailangan naming maglinis. At sa paraan na yon, para na kaming nagpa-practice kung paano ang maging mag-asawa. Papadudot, halos 4 na taon na po kaming magkarelasyon ni Ella ngayon. May plano na nga rin po kami na magpakasal sa susunod na taon. Salamat po pala sa pagbabasa nitong sulat ko. Sana ay nag-enjoy ang ating mga kaistorya sa kwentong ibinahagi ko sa araw na ito. Lubos na gumagalang, Danilo. Maraming salamat, Danilo, sa pagsulat mo sa aming programa sa YouTube. Lahat talaga ng relasyon ay dumadaan sa mga problema o pagtatalo na parte ng pagsubok para tumatag ang kanilang relasyon. At maswerte kayo ni Ella dahil natagpuan ninyo ang isa't isa. Maswerte ka kay Ella dahil sa pagiging maalaga at mapagmahal na girlfriend niya. Pero maswerte rin siya sa iyo kasi hindi ka napagod na intindihin siya. Hindi rin kasi biro ang trauma na pwedeng maiwan ng mga dati nating nakakarelasyon. Trauma na pwedeng makaapekto sa mga tao na magiging susunod na bahagi ng buhay natin. Pero kagaya ng sinabi mo, walang problema ang hindi naaayos ng komunikasyon. Kaya ipagpatuloy ninyo ang pagiging bukas sa isa't isa tungkol sa mga bagay na pwedeng makaapekto sa inyong relasyon.